Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita. Punong-puno ng impormasyon. Laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Maligayang kamalayan mga kaibigan. Ngayon ay January 4, 2016. Lunes po. Ayan, January 4 na. Ako po si Joyce Molon. Ayan, lagi niyong kasama dito. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At syempre, kumpleto kami ngayon dahil unang araw ng pagbo-broadcast natin dito in 2016. Ayan, kasama natin si Kuya Tato at si Kuya Albert. Magandang hapon sa inyo mga guwapong kuya. Good afternoon. Welcome sa Kamalayan. First broadcast for the year 2016. Wow. Alam mo ba ang 2016 is the year of miracles. Wow, marami bang? The year of miracles. Sa mga Lahat kami nagpalipad ng mga lobo of miracles. Tsaka lahat ng mga wishes na Talagang tuloy-tuloy ka. Kagabi, kahapon. Kasali ka sana. Sana, mga Di milagro. mayaman ka na ngayon. Oo. Mayaman na ako talaga. Mabuti. Sa amin, di kasi pera ang hiningi namin. Okay. Sabi namin, sana makasama pa namin si Joyce na matagal. Okay. Ganon. Sige. Ito ang sinasabi nga ni Albert at ni Joyce, ito ang unang broadcast namin for the year 2016. Ito po ang inyong lingkod, Tato Malay, na makakapiling po ninyo hanggang alas 5 ng hapon. Araw-araw po. At ito na nga, hindi na ako mag-absent dahil araw-araw na ako pwede na. So, yay! wala na yung sagabal. Hindi naman sagabal yun. Wala na yung Tuesday with Tato. Kasi noon ang hirap kasi sa hindi ipit. Yung parang naghahabol ka lagi. Naghahabol ako. Kasi sa traffic, kung wala lang traffic, ang dali sana. Pero anyway, so naayos na natin yung schedule po kasi. Now, alam mo itong... Kumusta yung Pasko? Kumusta yung bagong taon ninyo nga pala? Actually, hindi pa bagong taon eh. Ano ba? Pakiramdam ko, alam mo tayo sa Kamalayan, alam natin na hindi talaga ito ang isang bagong taon na sineselebrate natin eh. Marami tayo sineselebrate eh. Mamaya meron tayong February, yung Lunar New Year, yung Chinese New Year. Chinese New Year, celebrate din natin yan, di ba? Nakikiano rin tayo dyan. Nakikicelebrate din tayo dyan. Nakikidragon. But the original New Year, hindi talaga January 1. Ano nga talaga? March 28. Ha? Yan ang Solar New Year kasi. Yun ang Solar New Year, March 28. Pero itong... Ang nagbago lang yan, si Pope Gregory. Kaya naging Gregorian calendar eh. Oo, kasi parang ayaw niyang... Kasi So, pagan celebration. may solar calendar? Oo, may solar calendar talaga. Solar New Year. Kaya nga may Lunar New Year which is celebrated by the Chinese. Now, if you look at the different celebrations of New Year in different countries, hindi lang pala 4 o 3. Ang dami. Kanya-kanya pala merong celebration ng mga bawat bansa or whatever na. Anong common denominator yung January 1? Yung January 1. Ginawa nagkaroon ng adjustments na parang nagkaisa. Sige, para hindi na tayo litong-lito kung kailan talaga start ng taon. Oo. Marami na nag-adjust sa of course, even the Chinese, no? Last January 1, meron din. yung mga kasama sa China, din natin sila, mga Taiwan, nag-celebrate. din eh. Pero normally, hindi pa yun talagang Chinese New Year, pero nakiselebrate na sila doon. So makikita natin na iba-iba talaga ang New Year. Pero sa Kamalayan nga, tayo, ang pinaka-New Year natin is during our own birthday. Kanya-kanya rin tayong New Year. Kasi pag-start ng first cycle mo, yun ang talagang start ng New Year. New Year nga Year. naman, first cycle. Alam niya, Albert, kung ano yung... Basta pag 7 na, huwag na kayo lumabas ng bahay.
Oo, Ganun. marami nga Baka nagkakaroon. malasin naman yung bahay. Hindi naman namin na malas. Kaya lang doon yun either ano yung tawag doon, yung attract mo, yung negative o yung positive. Di ba? Yung ano yun, that's the karmic harvest. Kung ano yung tinanim mo nga. cycle, Kung ano yung tinanim mo. So magtanim ka na ng maganda. Nang magaganda, mabubuti. No, speaking of tanim, Tulo-tulo. ito, ang magandang pag-usapan Bala. natin muna. Ano? Hindi yung tanim bala. Tapos na yun. Last year na yun. Ano Wala naman ang na. itatanim na? Ano Hindi, naman kayo ano, ngayon? sorry po. Alam mo yun, di ba, merong nga yung lumalabas sa internet, no, sa social media, yung tungkol doon sa isang TV director na naging controversial dahil mataray. Pinagmumura daw niya lahat ng mga talents niya, especially the extra. Okay. May pumalag na isang naging kasama doon sa isang particular telenovela na yun. Extra siya kasi basta hindi naman talaga dapat siya extra kasi basically sinamahan lang niya yung girlfriend niya na one of the extras there, no? Or yung lumalabas doon. Tapos pinasali siya. Wala yung regular na lalabas dapat. Siya yung pinalabas. Ito, wala raw siya experience sa acting. So, ganyan, no? So, ang nangyari, talaga lumabas yung kapalpakan niya. Pinagmumura siya ng director. Talagang napahiya raw siya. Talagang daw hindi naman daw niya hindi niya akalain na gano'n. Tapos, ang masakit diyan is, sabi nga nila, he is supposed to be a respected or respectable person kasi professor siya sa academe, no? So, okay, magandang credentials niya, no? Cum laude graduate, tuturo sa mga exclusive schools. Tapos sisigaw-sigawan lang tapos ako sisigaw-sigawan pinabili lang. ng asuka. So, in other words, okay, Naging naging usap-usapan yan. Tinitira ngayon nila yung director, no? Kasi naggawa sila ng open letter yung girlfriend. Sige. So, in-expose yung no? Tapos pati yung side nung professor nga, yung lalaki. So, in other words, ito yung may flash report muna tayo na nangyari sa sunog. So, Ipapasok na ba natin yan si Neil Miranda? Ibitin na muna natin yung kwento. Mamaya natin Sige, tuloy. Neil Miranda muna. Sige, Neil Miranda, pasok. Isang commercial na establishmento yung lukuyang tinutupok ng apoy ngayon sa 10th Avenue, corner Rizal Avenue, Grace Park, Caloocan City. Yung sunog ay nagsimula kanina lamang at dahil commercial area itong nasusunog at agad na nakaresponde sa nasabing lugar ang mga fire truck ng Caloocan Firefighter. Ako ang inyong kakampi, Neil Miranda ng DCM 1530. Ayan, maraming salamat sa iyo, Neil Miranda, dyan sa nagaganap na ngayon, nasunog dyan sa Grace Park, Caloocan City. Ayan. Okay. Sana mabilis lang maapula yung apoy dyan. Sayang, no? May mga talaga, mga ganyang insidente pa rin, no? Na nangyayari ngayong kaumpisa ng taon. At, of course, ingat na lang, ingat. Okay. Tuloy natin yung kwento. Anyway, so sabi nga ni Albert, saan mo nakuha yan? Hindi ko nalaman yan. Sabi ko, hindi ka nagbabasa ng Facebook. Hindi. Ako hindi ako nagbasa kasi ang sarap ng feeling kapag ka nagpahinga talaga. Anyway, so ako yung chismoso. So ako yung up to date sa mga nangyayari. Ako si Candy, kaya alam yon. Hindi rin alam ni Candy. Alam mo? Okay. Okay, sige. Okay, tapos anong... Hindi, so in other words, lumaki yung issue. Ang dami na nag-react. Lalo na kapag pinadaan mo yan sa Facebook, sa social media. Sikat yung TV show nila. Okay. Director ng one of the top-rated telenovelas. Tapos last year na one. So in other words, grabe ang naging reaction ng mga tao, mga netizens, sabi nga, dun sa director na babae. Sabi nila, akalain, sabi niya, grabe naman siya, ganyan. Bakit ganun ang bibig niya? Yung dinaig pa si Duterte. Malaki siguro ang Bank of PI niya. Yan. Paano yun? Parang tumitilansik ang mga Bank of PI niya. Ayan. So, in other words, ganun ang naging sitwasyon. Ngayon, nag-open letter yung nag-react doon. Okay. So, ang gusto ko lang talakayin dito ay yung mga ganyang pangyayari, no? Okay, tinitira ngayon yung director.
na bakit siya ganun, sama naman daw niya, ganyan. Alright. So, in other words, okay. Ang sabi naman niya, kasi, ang sabi ng mga kasama niya, kasi ganyan naman talaga pag na-stress yan, talaga, alam mo na, mahirap talaga lang ng pressure sa TV, no? So, nagkakaroon ng ganung klaseng emotional outburst. So, ang tanong, yung ganung pangyayari, sino dapat ang parang nasa tama o mali? Kasi ang pinapalabas sila, maling-mali ang nangyari doon. Tama itong isa, pero sabihin ko nga... Teka, tanong Tato, unang-una, magkokomento ako tungkol dyan. Ako hindi ako magre-react kasi wala ako sa pinangyarihan. 'Di ba? Kahit pa sabihin, lahat tayo wala tayo sa pinangyarihan. Pero pero yung judging from the way it was told. Ganun na. Anyway, so kung gano'n ang istorya, yun lang ang pagbasihan natin muna. Sige, nagbase tayo sa istorya. Ang kon dyan is, alright, sige, may mali siguro nga talaga si yung director. Dahil dapat talagang hindi naman siya nagbubura. Pero kung minsan, alam mo sa showbiz, ano yan Ano na yung common na yan Kumbaga yan na yung ng bulaklak ng mga bibig dyan di ba? Napapagpasensyahan na yan Ako dumaan ako dyan sa ganyang klaseng director din na talagang akong assistant niya noon Talaga sa headset ko, puro mura yung nadidinig ko So, gano'n, okay lang sa akin kasama sa trabaho Gano'n, Anyway, so, ang tanong dyan is, yung lalaki na nagsabi nga, yung professor, na respectable. Okay. Granted. Ang nagsabi niya yung boyfriend. Yung girlfriend na, kasi yung boyfriend na namura kasi yung nag-extra kunyari, nag-extra Anyway, so ang nangyari, nagkuhan nga sila na parang nagko-complain na inaano nila. So nag-complain sila sa Facebook, hindi sila nag-complain They wrote a letter to ABS-CBN. Okay. Ay, naku, lawagit ko tuloy yung channel. Okay, sige. Okay. Anyway, so, ang nangyari... Basta hindi GMA. Hindi. IBC. Hindi. Okay, ngayon, ang tanong nga dyan is, kasi ang magandang ganitong pag-usapan, dahil sa kamalayan, ang tinitignan natin dyan is, bakit mo na-attract yan? In other words, yung nagsasabing respectable siya, bakit siya namura? Respectable siya. Bakit siya namura in the first place? No? Diba? Bakit na na-experience yun? Ang tanong kasi sa kamalayan, hindi mo ma-attract yan kung talagang respectable ka na wala kang wala kang past na ginaganyan mo. Tinanim mo, maybe karmic harvest mo yan. Yung sabihin ganyan, naitanim mo na yan umahangin na lang ngayon. Kumbaga sabi nga, nagkaroon lang kayo ng tiyempo na nagkatapatan na kayo. Yun ang nangyari doon Kumbaga nagkaroon ka ng katapat. Nakahanap ka ng katapat, ganyan. At wala doon director. Siguro wala pa siya katapat doon. Kaya wala kumaangal. Eto, nagkaroon siya ng katapat. Biglang merong gano'n. Ngayon, itong professor, ayun ang tanong Bakit na nagkaroon bakit na na-attract yung ganong klaseng sitwasyon sa buhay niya? So, in other words, pwede mangyari na ganito lang yan Kasi baka mamaya sabihin natin na maghahaka tayo dahil hindi natin alam talaga kung ano yung ginagawa niya as a teacher o as a person, as a yung pagkatao niya na pang araw-araw. Pero pwede mangyari dyan is baka naman ikaw ay mataray din sa mga estudyante mo, kunyari, or sa mga house help mo, sa mga kasama sa bahay. So mga ganyan, may makatumbas yan, ma-attract mo yung ganung sitwasyon. Or, maybe hindi mo naman talaga, hindi ka nga mataray. Pero sa isip mo, siguro kung nanonood ka, kunyari, kasama ka doon sa taping, at nakikita mo yung mga pinagmumura ng director, at sa isip mo, natatawa ka, buti nga, parang nasabi mo ganyan na parang, nag-enjoy ka dahil namumura yung kwan. Parang in your mind lang, sarili mo lang yan wala kang pinag-sharean. Ikaw lang. Pero ganun ang iniisip mo na mabuti nga sa'yo. Para bang minumura yung ibang tao na ikaw ay tuwa ka. Yun, ma-attract mo rin yung kwan. Kasi we want to teach everyone here the lesson to be learned here in this kind of kasi kung minsan nangyayari sa atin yan bakit ko na-attract yan? Sasabihin wala naman akong ginagawa. Ay, talaga? Wala kang ginagawa?
Kailangan bumalik na naman tayo sa basic premise. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, kagagawan mo yan. Kagagawa mo yan. May ginawa ka. May inisip ka, may ginawa ka, at inaanim mo ngayon to. Kami, pag ginakausap namin ng tao, sabihin nila, alam mo, trinay ko naman lahat, ganun-ganun, I worked hard, blah, 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 blah. Ang tanong, ano resulta? Ano resulta? In other words, because of the result, ano yung nasa isip mo, ano yung nasa damdamin mo, na ito ang resulta. There are no victims. No You victims, are responsible for your results. Yun. Kasi Kaya, ang pinapalabas ngayon ng victim siya. Kaya sabi ko, teka muna. Ayusin natin ito, istorya nito. Kasi para karaniwan tong storya nito nakikita natin ito, pinag-uusapan palagi or iba't ibang sitwasyon. Pero hindi natin na i-explain na mabuti na ito, kagagawa na ninyo lahat. Results mo yan. May mangyari sa hindi maganda, ikaw ang may kagagawa niyan. And the only way to move forward is to recognize na results mo yan, kagagawan mo yan. May ginawa ka, may inisip ka, at na-attract mo yan. So dapat ang dapat gawin, hindi na lang siya, o mag-thank you na lang siya dahil dalawa yan. Yung sige, ganun. paano nga? Tapos na yung Thank you. Ganun. Tapos na. Bayad na yung karma ko. May negative karma ko, bayad na. Pwede na pumasok. Nakuha ko na yung kapalit. Katumbas nun. May papasok ng maganda. Ganun. The more, kasi kaya ito na naman tayo Kaya hindi nakakapag-move on yung mga tao sa mga nangyayari sa kanila. Is kasi feeling nila talaga victim sila. At hindi nila inaalis yung sitwasyon na yon doon sa nangyaring yon. Hanggang makaganti sila. Ninanamnam ng husto. And the more na naiinis ka, mas marami ka pang ma-attract na nakakainis. Hindi ka makaka-move on talaga. Nagtatanim ka na naman ng panibago. Tanim ka na naman ng tanim. Hala, sige, wala katapusan yan. Pero pag na-recognize mo, tinanggap mo, alam mo, tulad ng nakwento ko na, ako tinanggap ko Tinanggap ko, hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sabi ko, basta, totoo yan. Ay, naniniwala ako. Hindi ko lang alam kung bakit tinatanggap ko yun. Bakit, ano yung ginawa ko. Pero almost immediately, minutes later, nakita ko lahat ng ginawa ko, hindi ko ginawa. What brought me to that situation? Lahat ng nag-participate nga ako to. Ayan, parang naging prayer ito, yung thoughts and feelings ko. Sinagot sa akin ni God. Tsaka yes, your wish is my command. Oo, etong pinag-uusapan natin. So, kumalat yan sa Facebook. Kumbaga, dumami pa, nagtanim ka pa Tama ba? Nagtanim ka pa ng panibagong negatibo sa buhay mo Dahil pinalat mo pa. Naghahanap ka na kakampi. So, pinasama mo yung isang tao na sana itinarbaho nyo yan, inaayos nyo lang sa loob lang mismo ninyo. Tapos yung mga nagre-react dyan, ng gano'n, ano yun? Mga victim din sila. Feel nila yun Supportado nila yan. Victim din ako Ganon. Supportahan ka, sabi pa. But I'm sorry, here in Kamalayan, we're a little bit in your face. And to say, there are no victims. Walang biktima dito. We are responsible for our results. Ikaw may kasalanan din sa mga ginagawa mo. Huwag na natin tawagin kasalanan. Just resulta lang. Ito resulta ng lahat ng mga thoughts and feelings natin. Boom. Ganun kasimple lang yan. Pag hindi mo tinanggap yan, habang buhay ka miserable. Kaya kung gusto mo maging masagana at masaya ang bagong taon mo, mag-isip ka ng mga masagana at mga masasayang maganda. Alam mo, kasi ganito aminin natin, hindi kasi ako minsan ganyan din kapag hindi ako makaganti dahil hindi ko alam kung paano ako gaganti. Iisipin ko sa sarili ko, ganito ginagawa ko sa'yo, gagantihan kita. Pero di ba mali pala yun? Inisip ko, ikaw lang mag-isa ka lang nag-iisip nun. At isip mo, ginagantihan mo siya At normal sa atin yun Normal sa atin yun. Aminin nyo at hindi, di ba? Kaya dito sa Kamalayan, talagang dinudot namin yan. Kasi, pag hindi mo pa makuha yan ng isang beses, ulit-ulitin namin yan sa inyo. Pipilitin mo pa yan Pipilitin mo pang intindihin yan. Kasi ako ganyan, pagka pipilitin mo pang tanggapin. Sa isang tao, talagang ganito kala mo, ganyan-ganyan. Pero ako lang yun, walang nakakaalam na ako lang gumagawa nun. Pero, ngayon,
Kasi itong dalawang kasama ko dito, ay teka, mali nga pala yung kahit nga pala sa isip lang, mali pala yun. Hindi tayo Ay, religion ginagawa mo dito siya. na sinasabi natin huwag ka mag-isip ng masama Oo. o hindi maganda. Pero kung yan Tsaka bawal Sa ang lahat confession yan. din Sa lahat, sa ating lahat universal law dapat yan. yan Oo. Oo. Universal Walang laws ito. pinipiling religion yan. Sa Oo. ating lahat yan, applicable yan sa ating lahat. Yan. Kaya kung talagang gusto mo maayos ang buhay mo, ayusin mo yung pag-iisip mo. Oo. Doon nagsisimula lahat yan eh. Akala natin, tsamba yung nangyayari sa At atin. saka eh. yung mga nangyayari sa'yo, resulta yan. Ganon, resulta na yan. intindihin mo yan. Kung, basta tanggapin mo muna. Huwag mo muna isipin kung bakit. Tanggapin mo muna na ito, resulta ko talaga to. Tapos Kasi tanungin- ako ganun na ganun. Tapos talungin mo na kung ano yung ginawa mo para nakuha mo. Ano kaya bakit ginawa mo ko? Tinatanggap ko. Sige, sige. Sige. Pero Di bakit ko alam kung nakuha bakit. yun? Oo. May minsan pa, totoo to sa ating lahat ayaw yung umamin, bala kayo, basta ako umamin. One time nagalit ako sa tao, biglang nadulas, tapos biglang napatingin sa akin, alam mo, nagkaroon ako ng guilt feeling talaga. Oh my God. Naisip mo kasi madulas ka sana. Di Hindi ba? ba? Ito na lang. Ala, Joyce. Nakakaloka. O Hindi di, ba, may- na karmic harvest ka na ba? Hindi, Kasi inisip mo na yun. Kaya nga, May balik sa'yo yun. Actually, Mali pala. sa totoo lang, ako ganun din eh. Pag meron ako nakita tao, kunyari, nadapa, nadulas, natumba, at yung sa mind ko, natawa ko, yung kan, mamaya ako rin. Sabi ko na nga. Tapos ganito pa. Oo. Alam mo, sinasabi ko nga kapag may yung mga kaibigan na nagbibiroan, tapos nagkakainisan, lagi ko sinasabi, ang karma ngayon, digital na rin, o kita mo na karma ka na. Ay. Yun ang Tsaka natin. be clear ha, huwag kayong magkakamali. Kasi para may negative connotation ng karma. Ang Oo. karma ay Neutral punishment, yan. ganon-ganon. May positive karma. May negative karma. Results Positive, lang talaga. So, choose what you plant. Piliin mo kung ano yung tatanim mo. Kasi Kasi, ito lang- aanihin mo yun eh. Ito na nga, sasabihin mo, bagong taon. Sana magbagong buhay. Kaso wala ka namang binabago sa buhay mo, sa pag-iisip mo. Yun pa rin ang makukuha mo. Ganun pa rin ang pag-iisip. Buti nga nangyari sa'yo. Buti nga sa'yo, ganun pa rin. Sige. Alam mo nga, gano'n ka pa. Ako, meron ako pinapanood na isang yung funniest videos ba yan? Hindi pa yung mga palpak, di ba? Natatawa ka din. Pero Alam mo, sakit na. kasi pag ikaw nag-react ka, tuntua ka doon sa, buti nga, ayun, sabi mo, Hindi nahirapan nga ako manood nun eh. Susunod ka na. Ay, tuwa ka pa no, na nasaktan. Aray, kawawa naman yun. Ay, naku, tanga kasi. Yung mga tao-tawa May ng bunga tawa. pa kasama. Ikaw na, kasunod. Talaga, ganun. Sige. Ayan, dahil dyan. Alas 4:31 na po ng hapon, kaya magpapakilala po tayo saglit ng ating stasyon. Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Kamalayan. Ang ating oras, alas 4:33 na po ng hapon. Mapagpalayang masaganang bagong taon, Team Kamalayan. Ma'am Joy, Sir Tato, Sir Albert. Yes. Ganun din sa Hi, iyo, Willie. Happy New Year, Willie. Happy New Year. Welcome back. Oo, ayan. Balita, ayan si Willie, bumalik na ba siya? Bumalik ka na ba dito sa Manila, Willie? Kung saan pumupunta yan. Oo, Ganun, sarap buhay si baka- Willie. Oo. Ayan, syempre yung mga ayaw magpabate. Ay, ikaw, RD, ha? Kasama niyo ako nung 30. Salamat naman. Alam mo, nung 13 binati ko, di ba? Ilang years na ba kayo? 13 years ba? 10 years yung wedding anniversary nung classmate ko nung high school. Andun din si RD Mirador na ayaw magpabate. Nakaano sila sa atin, yung computer nila, tapos naka-live. Ayan, kaya nakita ako sa Facebook, kasama tayo nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. May magandang Kay Shelo nangyari sa Urbano amin. din. May magandang nangyari sa amin, Tato. May nakita kami isang kaibigan na ano ba classification niya? Pastor na ba? Well, preacher. I mean, Preacher siya. kumbaga parang, hindi naman preacher na ordained preacher siya na pero he preaches the word of God in a way. Kasi parang kamanayan din. Akala nga ng iba, preacher na tayo. Actually, ano tayo? Preacher of So, sinabi namin sa kanya, kung bakit gusto mag-guest sa amin minsan, pag-usapan natin yung tungkol sa consciousness. Ganun. Sabi niya, wow, ang ganda niyan, sabi niya. Kasi matagal na namin kilala to si J.U. Gawin. He's Sa Baguio, with- Pero Taga from Baguio. Baguio ay mga ganyang di ba, surname. si J.U. Gawin. Nasa siyang ministry ni Bo ni Bo Sanchez. Sanchez. So Bo nagsasalita siya, Sanchez. malaking group yan. So, galing-galing niya kasi Akala ko facilitator. Episcopal yan, sila eh. Kasi di ba karamihan ng mga taga Taga, ng, oo. oo.
Anyways, Hindi, ano yung mga kamalayan yung mga yun. okay. Anyway, hindi, siguro, I-convert. okay, anyway, siguro, kasi sabi mo nga na hindi na tape yung ano natin. Hindi siguro- na-record yung... Wednesday, anyway, Tuesday. sige, ulitin natin yung Tuesday, na-discuss nyo. Kasi Oo. alam ko naman yung na-discuss yun kasi pag-usapan natin yan. Oo. Anyway, siguro kung isa dyan na sigurong balikan natin as to yun na nga, how to really have a happy, abundant New Year in terms of financial, in terms of happiness, lahat. Bagay, habang first First day natin ngayon. So, broadcasting pa lang review natin. tayo kasi iba, di siguro na dinig din eh. Oo, tapos Oo. wala sa YouTube yun eh. So, in other words, yun na nga, Sige, I mentioned we mentioned before yung speaking loving words, we give generously, yan. doing good deeds, di ba? Yung mga ganyan, ha? Don't talk negative about your past, para lang... Yan, pinaka-importante. Isa yata sa pinaka-importante yan to. Yung not talking about your past. Yung kung ano nangyari sa'yo, tapos napaka-negative ng ano mo, reaction mo sa sa Pwede nakaraan. pwede Hindi rin kasi siguro- victim na naman yun Oo, eh. yung paulit-ulit na lang yun eh. Pero siguro kasi kung ibang ano naman yan, ibang circle, yung ano mo naman, yung mga, iba na naman yung kasama mo dyan na napag-usapan lang, pero bigla mong sasabihin na naka-move on ako, kumbaga, kayo din, pag halimbawa naranasan yung pwede naman kayo maka-move on. Pero Ganun pag ba? paulit-ulit, na andyan pa rin sa kamalayan mo yun. Ganun ba? Oo. Parang sinasabi mo yung, kunyari, sakit yung pinag-usapan mo. Okay. Oo. Sakit. Di ba yung may na-overcome kang sakit, no? Whatever, kung ano man yung sakit na yun. The moment you share it with people, that sickness is, again, present in your consciousness. So, in other words, there's a possibility na ma-attract mo uli yan. Kasi dapat yan mga yan, tinatanggal mo. Well, yung mga Alam mo- sakit, hindi ni-discourage nga namin yun. Oo. Kasi, tama. I mean, kasi na-attract mo yun. And why talk about the sickness? Kasi, ganun, di ba? Parang ano yun. Marami kasi yun lang ang pinagbibidahan nila, yung sakit nila eh. Lalo na yung mga pupunta sa ospital, no? Di ba, dumadalaw tayo kasi sabi nga dalawin daw yung may sakit according to sa Bible or whatever. Alam mo, sa totoo lang, the worst time to visit a person is when the person is in the hospital. Kasi dapat magpahinga siya Oo nga eh. Hindi, ito pa nga Lalo siya lang, parang nawadating yung mga tao, parang naaawa sa kanya. Hindi lang yun sila. naawa. Of course, na-stress pa siya dahil kailangan gising siya, kailangan niyang kausapin yung mga nando doon. Okay. Ang masama, hindi naman masama. Pero ang pangit, pangit tuloy. Ang hindi maganda. Ang hindi maganda, yun na lang. Ang hindi maganda sa ginagawa ng karamihan ng Pilipino, pag kaharap lang nila yung may sakit, alam mo, ang sakit siguro na Ay, nararamdaman kawawa ka naman. Alam mo, malapit ka na. Parang masakit yan. Ay, hindi. Saan mo? Ano nararamdaman mo dyan? Gaano kasakit yan? Ako, lalo mo namang imbis Ay, hindi. Masarap to. Subukan mo. Mais ganda yun. Imbis na matulungan mo yung tao mag-recover, parang dinidiin mo pa yung sakit dun sa taong yun. Ba yun? Dapat inaalis mo sa isipan ng tao na yun, yung may sakit. Oo. Yung may sakit siya. Dapat ang linalagay mo sa isipan na Malakas na siya eh. na malakas siya. Oo. Kaya mo yan, tayo ka na. Oo. Ganon. Tsaka wag mong... Mukhang gumagaling ka na. Mukhang okay ka na. Hindi Mukhang mo, malakas ka na. dapat wag mo sasabihin mo kung gumagaling ka na eh. Mukhang. Basta ang sabihin mo lang dito, ano na ha, Magkita tayo ng ganon. ganito, Oo. plano tayo ng ganito yan. Para at least na-encourage siya, na-inspire siya sa, sa kalagayan niya. Correct. Tama. Pero Hindi yung- siguro yung may mga sakit din, kasi yung iba naman, mga tawag nito, mga Papaawa. nagpapaawa. Tapos pag hindi mo naman dinalaw, hindi man lang ako naalala, wala Actually- naman nakaalala sa akin. actually- Hindi niyo ako pinuntahan, bla bla Actually, bla, karamihan diba? dyan sa mga ganyan. Alam mo, wala naman talaga sakit sila eh. Nagkakaroon lang sila ng konting karamdaman para lang masabi nila na Mayaman sila, magpapahospital. Kaawaan Oo, sila, kaawaan puntahan sila ng puntahan tao. sila. Papansin lang. That's the only time they can actually receive that kind of attention. Kulang sa attention yung mga ganong klase Uhaw tao. sa atensyon. Lalo pa, eto ha, hello kay Danny Vivas. Oo, lalo pa yung iba kasi sa Facebook niya sabi niya na kapag ka may sakit kayo, huwag niyo i-post sa Facebook. Oo, Magpunta kayo sa oo. hospital or kumonsulta kayo sa Oo. doktor. Na tama naman talaga yon, di ba? Kinukunan pa ng picture Oo, yung... selfie ka pa na, Oo. I'm not
nasa ospital Mas ka. kawawa itsura. Oo. Ayun, pati ba, wag na rin yung i-post yan, mga ganyang bagay. Hindi na, una Gusto mo hindi nilagay ng nakakabuti sa picture ng sarili. tao. Yung picture niya, yung masikla siya, malakas. Artistahin ng itsura. Yung mga gano'n. Kahit na yung bata pa siya. Kung So, buti gusto pa yun. Oo. Kung gusto nyo, para talagang lubos-lubusan na. Picture nyo, kumuha kayo ng kabaong. Ito ang magiging, dito ako papunta. Ayan. So, dapat hindi ganon, ha? Pag-uwi na natin, wag nang ganon. Ano ba naman yan? Oo, ayan. I mean, yun, parang choice of movie na papanoodin mo. Manonood ka ba ng comedy? Manonood ka ba ng patayan o sabugan? Gano'n. Alam mo, ito nga eh. Gusto mong gumaling ng cancer? Anong pelikulang papanoorin mo? Gumaling. Oo, para gumaling ka ng cancer. May cancer na nakatulog. Isang klase pelikula lang ang dapat panoorin mo. Huwag mong panoorin na yung iba. Basta ano? ibang klase lang. Isang klase lang. Comedy. Para tawa ka ng Tawa Tawa tawa. ka lang tawa. Nakalimutan mo na may sakit ka pala. Gumaling ka na. Mawawala yung kwan mo. Yung Oo, parang tama. kasi alam mo yung mga cells, pag nabubuhayan, dahil parang nag-enjoy Sabihin, nagka-counteract nila yung negative na, yung cancer cells na, ano. Kumbaga nag-react lang sila kung ano yung ano natin, feeling natin. Oo, wag Di ba, lahat ng tao may cancer cells eh. So lumalaganap yan pag nagiging Mas nagiging acidic miserable. ang katawan. Miserable ka. Pag stress ka, miserable ka, Oo, nagiging yung acidic ang katawan. Galit nagiging ka, sakit sama ng loob, yan. Ayun. Doon nagkakaroon ng Dumadami dumadami siya. yan. Pero kung gusto mong maginhawa ang pakiramdam mo, masaya, comedy talaga panoorin mo. Tawa lang kayo ng tawa. Oo. At makinig Enjoy kayo na sa enjoy. Kamalayan. Yan, dito. Manood din kayo sa YouTube kapag hindi nila naaabutan yung gantong Maganda oras. kasi pala, paggagalitan namin kayo pag awa-awa dyan. Yun na nga. Walang biktima, param nyo ng awa. So, avoid the past, talking about negative things in About the about your past, past, no? Sabihin, huwag na yun yung alalahanin. Think yung mga happy natapos moments, na. hindi ba? Oo, happy moments lang. Yun At saka lang. yung mga pasasalamatan nyo, yung mga Things blessings. to be, oo nga naman. Mm. Ang dami-daming, Alam nyo, so much to be thankful for, sabi nga, di ba? start a thank you God list. Yung thank you God na yun nga, This, umpisahan nyo, thank thank you you God God, for blah, blah, all blah. this, for this one, for that one. Oo Basta nga. umpisahan nyo, thank you God list yon. Nakikita nyo. Ang lakas magpaswerte niya. Oo. Ang lakas magpa-good karma Good yan. vibes yan. Yan. Actually, yun ang dapat yung ginagawa palagi Meron kayong thank you God list Every day yan. Di ba meron tayong gratitude Oo, list? Yun na, thank you gratitude God journal, list na lang. Gratitude journal. Kumuha ka lang ng notebook, hindi yung mga Padala ka rito sa amin ang gratitude list. Maraming bumihingi rito. Oo, mag-usap nga tayo, Far. May mga, ang dami naghahanap. Si So, Far mga Tudlong. pag-order. Oo. Anyway. Sige. So, in other words, gratitude list should be a part of our life. Yan Gawa na. tayo. Everyday yan. Ako, everyday meron ako niyan Oo. kasama na dun sa mga affirmations. Sige, mag-uumpisa na kami ni Joy. Tapos, Meron na ako. ano ba yung mga pasasalamatan mo? Yung Everyday mga, kaya. yung mga taong yung nakakasama palagi. Yung Oo. mga, Kaya nga nagtithank you mga- ako sa inyo lagi, Tato. At Oo. kay Albert. mga pets, yung mga alaga mong Oo nga. hayop. I mean, kahit pa paano, they give you joy. Oo. Yung kama mo, Oo, kama salamatan mo. Ano ka ba, haba-haba ng oras mo natutulog ka dyan? Binibigyan ka ng ginawa. Ang pinaka-importante sa Pasalamat kwarto ka. mo. Pero pinaka-importante sa bahay mo, yung toilet mo. Yung toilet mo, Ayan, binibigyan ka ng pasalamat ka ginawa. dyan. Oo. Lagi kang tinatawag. Kailangan. Kasi pag hindi ka niyan tinawagan, delikado ka na. Oo. Ma-operahan So in other words, ang dami mong pasasalamatan. Huwag ka mag-concentrate sa mga walang kwentang bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Lahat yan. Pag nagpasalamat ka sa mga ganyan, ay nako, mas marami kang blessings na darating. Ibig sabihin pala to, pag naglalaba ako, washing machine. Wow, thank you. Hindi ko napasalamatan Alam mo, kung minsan sa akin, meditation yan yung pag naglalaba ako. Yung kasi yung pag naano mo yung tubig, nararamdaman mo. Kasi kung minsan, we take it for granted. Nabasa ang kamay mo, may Siguro ang bagal mo maglaba, no? Hindi, pero alam mo, konti lang ako maglaba, no? I mean, kasi may labandera naman kami talaga. So, I just wash Yung my own personal one. juba-juba. So, konti lang yan. So, pero, in other words, meron akong parang may proseso ako dyan In other words, hindi ako nabobore. Kasi kung minsan parang visit ka ako, kailangan ko maglaba. Ano ba naman, dami-dami ko nalaban pa. Gusto ko sana gawin na ito. Pero pagdating ko doon, parang na-enjoy ko siya.
Oo, dapat na-enjoy natawa mo. naman ako sa utak ko. Ano yun, lalo ba yung bra mo? Ano ba naman yun? Gumagawa lang, di ba? Ay, nako, may washing yan. Ako bahala dyan sa basta mga. underwear lang. Ano Gila yan, si yan? Tata underwear. Paglapa ka Pati yan, naman tawas siguro na. panyo, no? Kahit pa Wishy-washy. Amoy, wishy-washy. Ano ba yan? Parang yung jokes natin sa high school yan. So, in other Know, words, so, be thankful for Oo. everything in your house. at So, least, tama, no? So, maganda ang magiging Pati buhay, yung, ang yung taon stove, mo. magpasalamat ako sa stove kasi Oo. nagluluto. Yung mga refrigerator Refrigerator. mo, yan, lahat. I mean, lahat ng kuwan mo. Yung, Lahat kung ng meron sakapan kang, mo. kung meron kayong stove na ano pa yung isa, yung microwave, napakaginhawa in terms of Pero yun na nga, ang dami nating pasasalamatan. Huwag natin isipin na napaka-boring ng buhay natin, Sige nga, meron ako ibang pasasalamatan. Ito sa bahay, yung ganun. Okay, sige. Ayan, okay, We'll next. be thankful. So, in other words, nga kung ano. So, ang mga talagang, thank you God list mo, yan, pasalamatan mo. No? Ano Now, pa? the thing na dapat natin siguro maalala, alam mo, ang ating lahat ng pinagkakaroon, kung ano yung mga meron tayo, hindi galing sa ibang tao yan. O dahil sa paghihirap natin. Yes, part of it yon. Pero ang pinakapulot dulo niyan, God is the source of our All supply. infinite supply and unlimited abundance. Yan ang bottom line dyan. So in other words, lahat ng nandiyan sa ating buhay, galing sa Diyos yan. At ang Diyos dapat natin talagang pinasasalamatan. Kaya nga, hindi po pwede sabihin na walang parte ang Diyos na buhay natin. Dahil lahat yan galing sa Diyos. So, okay. Alam mo, karamihan ng tao alam naman nila yan eh. Pero hindi nga, I think the problem is, hindi nila pinapasalamatan o ina-appreciate yung meron sila. Kaya hindi umaangat eh. Ito lang natatanggap mo tapos parang hindi ka pa thankful. Hindi nag-i-improve kasi yung being thankful, yun ang nagpapa-improve ng takbo ng buhay mo eh. Yung kaginawaan mo. Yun yung mga kilala namin sa amin, basta thankful kami sa lahat ng nangyayari na natatanggap namin. Big or small, especially the small kasi lumalaki ng kusa, dumadami. Kung ano yung meron ka na ngayon, pasalamatan mo yan. Kasi kadalasan yung what we have already, parang Hindi tayo satisfied Hindi na. na tayo satisfied, pinagsawaan na natin. No, hindi pwedeng ganun eh. Kung ano yung nandiyan mo, pasalamat ka, mahalin mo. Kaya ako, kuminsan, sabi ko nga, I love my car, I love my whatever. Basta lahat yan, love ko yan. Oo. Kahit na gusto mo lang magkaroon ng bago, still, love mo pa rin yan. Kasi hindi mo pwede ma-hate yan eh. The moment you hate what you have right now, you will not have what you want. Oh, at eto pa, tawag nito kasi tapos na naman ang Pasko. Baka mamaya bumalik na naman tayo sa ugali natin. 'Di ba? Kasi tingnan Ano ba mo nga. ugali? Hindi kasi Babalikan tingnan mo. mo etong Pasko maraming Ugali ano eh. nila? Hindi, Wala. sige, sa ako na lang. Natin Wala lang. kayo. Joke Hindi lang. kasi 'di ba? Etong Pasko maraming biyayang dumating sa atin na nakalimutan nating pasalamatan. Kasi alam natin Pasko, lahat lang, kasi Pasko kaya meron tayo nito, kaya ganyan nagdadating ganyan. Okay. 'Di ba? Nakalimutan nating magpasalamat. Tapos ngayon, eto, babalik na naman sa hayaan mo na. Hindi na Pasko kaya wala nang ganito, wala nang ganyan. Okay. Diba? Meron ito, excite i-share. Dahil, alright, hindi ako palabili ng damit. Dahil sa akin, yung pera ko parang mas gagastusin ko ang pera ko sa libro. Mas gusto ko libro. Ay, speaking of libro, nasabi ko na ba sa'yo? Hindi pa. Hindi ko pa ba nasabi sa kanya? Hindi, nasabi ko na pala yung libro mo. Okay. Ano yung libro ko? Nahanap sa mo. Sa mga nakita mo. Ayan, sige. Hindi, so in other words, kumaga, meron akong mga needs, pero basically, parang ang feeling ko is, nako, kung bibili ako nito, parang nasasayangan. Yung parang, hindi naman ako sumasama loob, pero parang sayang na, kasi yung pera ko, pwede ko gastusin sa libro na mas mahal na bibili ko, okay lang. Hindi ako, mas masaya ako doon, no? So, in other words, okay, ganito yan. I need
siyempre, new clothes, I need new shoes, I need new things sa aking, lalo na sa pang-araw-araw nating buhay. Pag-minister. So, alam mo, sabi ko, I need them, but I don't know as to when I will buy or I will actually get to But at saka when you have money, you buy books. Oo. Rather than... Alam mo, may nagbigay sa akin worth 70,000 pesos. Hindi naman worth 70,000 ang binigay ko sa'yo. Uncle Sa ko akin yung nagbigay. iba doon na galing. Uncle ko is, yun na nga, sabi sa akin, Tato, pa-share ka sa bahay, I have something for you. Wow! Sabi ko, hindi ko akalain kung ano yun, no? Alam mo, sabi nga, eto, meron ako rito mga damit na hindi ko ginagamit pa. Pero I brought them from the States. Kasi ako, nag-iba yung mga choice of clothes niya. Sabi sa akin, tignan mo kung kasya sa iyo lahat yan. Kung kasya yan, sa iyo na lahat yan. Wow! Alam mo, sinukat ko lahat from mga shirts, mga coat, yung terno, yung pati pantalon, mga suit na brand new, nando doon, lahat, nakaano pa. Alam mo, talagang, ay, nako, grabe. Hakot ang ginawa ko. Kasi sabi sa akin, ano yung makakita mo dyan? Sa'yo na lahat yan. Basta kasya sa'yo. Mga shoes, Colhan na mga brands. Lacoste na shoes. Mga 12,000 a pair yun. Parang parang kasalanan sa Diyos yun. Kaya sabi ko, 12,000? Oo. In other words, I cannot afford to buy that kind of a pair of shoes dahil sabi ko, 12,000, ang dami kong libro mabibili niya na katakot-takot. Teka muna, baka makalimutan kong batiin si Jalvin. Happy birthday sa'yo! Happy birthday, Oo, Jalvin, nga pala. nga pala. Hindi pa natin nabati si Alvin. Oo nga pala yung mga nagte-text sa Alvin akin. Ibarreta. Hindi ko Happy kayo birthday. masasagot ngayon kasi naiwan ko lahat ang cellphone ko. Ayun, oo. Naku. Kaya pala saya ng buhay ko maghapon. Pala wala akong cellphone. Walang tumutunog. Ayun. Actually, isang technique yan para maging masaya ka. Oo, napansin ko yan. Yung social media, i-ano mo muna for... bitawan mo sandali. Bitawan mo sandali. Oo, at saka itong nakaraang mga araw, napansin nyo, sabi din ng, hi, Ate Dol, yung pinsan ko nasa UK. Nasaan daw ako kung sino-sino ang tinext niya at ang minessage niya, bakit daw hindi ako nag-o-open. Kasi pagka oras ng pahinga talaga ako. Hindi ako nag-o-open ng Facebook. Diba? Ang sarap ng buhay. Ayun. So may message uli sa isang talagang regular natin na kaibigan. Si Good to hear Benjamin. you folks again. Benjamin. Thank you. Thank you for keeping us company. Totoo, nagkabakasyon talaga, no? Oo. We Happy were New off Year, air. Benjamin. Okay, So, next. yun ang kuha natin, no? So, in other words, talagang pasalamat ka sa lahat ng bagay na gusto mo. Kahit na sasabihin mo ordinaryo na lang sa iyo yan, wala nang silbi, pero still, nandiyan yan, wag mong anuhin. Yung sasabihin mo, wag mong sabihin na, ay, tapong. Pwede mo itapon, pwede mo pumigay. Pero sabihin, wag ka magpakita na parang hindi mo kanais-nais na yung kumbaga nagsilbi rin sa iyo yung damit na yun or yung kotse na yun na matagal. So, during those days na maganda ang mga kanyan, napakinabangan mo yan. Correct. So, hindi mo pwedeng basta lang sila. Nasabi mo, ay, visit na kanyan. Sige, kunin mo na nga. Tapo ko lang. Wag ganon. Hindi ganon ang kanyan. So, in other words, still give. Alam mo, ito nga ang technique eh. If you don't have any money, alam mo ang paraan para ka magkapera? Think of something to give away. Una-una na dyan, damit. Oo, pwede ka magbigay ng damit. Pwede ka magbigay ng bag or whatever. Alam Si mo, Joyce bag talaga. so, Joyce, yun yung... Pero yung bag ko, Joyce, asan na? wag mong bigay sa amin yung bag, ha? Kasi sasayang Ako, lang eh. nakakuha ko ng bag nung Christmas eh. Ayun sa exchange gift, ha? Oo, bag yun lang nakuha ako eh. Oo. Okay, meron napuntahan sa pamangkin ko. Nakakatawa pareho tayo. Ako nakuha ko yung galing kay Martha, yung mga nipstick, gano'n. Lip gloss. Binigay ko sa anak-anak ko sa office. So may napagbigyan tuwan-tuwa tayo. naman yung bata. At least, ganun naman yun eh. Siyempre, pag hindi na para sa'yo, sabihin, dumaan lang sa'yo. Okay lang, oo. Para Ibig sabihin, makapunta sa ibang tao na kung sino man yung may makaka-enjoy. pagkakataon mamigay. Oo, tama.
pa. Very good. So, okay. So, naku, ito na lang. Last 5 minutes na tayo sa Sige, ating kwan. tignan mo. 1 minute each Oo. na. So, in other words, you give away something, no? Now, another thing for you to earn or to be happy, no? Or to earn money, na kung wala ka ngayon, pay compliments. Yung purihin mo ang mga makita mo man, kung sino man yung nakikita mo. Ang ganda-ganda talaga ng damit ngayon ni Albert. Kanina ko pa napansin. I know, right? Kulay. Thank you, ano, accept with great joy. Sino bang kandidato ang ganyan kulay? Dito, ito yung... Pati daw ng kulay, sabi ni Candy. Di ba? Ang ganda talaga. Pag solid ito, tsaka matingkad, preso yon. Pag ganito na itsura, bagong laya. Sabi ko kay Diyos, pang bagong laya to, forma, no, di ba? Ganon, meron pang mga ipit-ipit pa sa manggas. Actually, maganda. Nagustuhan ko ito makita ko. Sabi ko. At saka ito isang bagay na siguro kailangan natin maisip. Hindi mo pwede sabihin na may gusto ka, pero kailangan manggaling lang ito sa isang tao o isang mo inaasahan na makukuha mo. Kasi you don't know how the universe works. Baka mamaya biglang... Oo, totoo yan. Kasi pinipilit mo, hindi, kailangan sa kanya galing to. Ay, pag gano'n lang iniisip mo, chances are baka hindi pa dumating sa'yo. Tawag doon, marunong ka pa. Marunong ka pa sa Marunong universe. ka pa sa universe. Marunong ka pa kay God. Diyan na nga magbibigay eh. Oo nga eh. Tanggapin mo na lang. Huwag mo nang kailangan si ganito may halo pang personal. Oo nga eh. Gano'n eh. Pinipersonal mo naman. Wag mo nang ano yan? Wag mo nang gawing family family affair yan or So ibig sabihin wag mong limitahan. Wag mong diba? Oo, kasi the source is anywhere, anything from all sources. At saka kung minsan nililimitahan natin, ang gusto ibigay sa atin mas malaki, mas marami. Ito sa hinihingi mo pala, ito Barya lang hinihingi mo. So mingi ka ng ganito kasi meron kaming ganito, di ba? So much and more. And yun nga, katulad nung nangyari sa akin. Hindi ko hinihingi na gusto ko magkaroon ng ganito. Ito. Wala akong kwan. Dumating sa akin. Ito yung sabi ko. Ito yung mga tinitignan ko sa Rustans. Ilang suits ba yun? Ito yung tinitignan ko sa Rustans na sabi ko. Alam mo, style ko kasi ganito eh. Titignan ko yung mga mamahalin na mga style. Tapos pupunta ako sa mga medyo mura-murang lugar na makukuha mo yung may kahawig na itsura, pero mura na lang yung kwan. Gustutin mo naman, baka manggustutin. Anyway, so ganun yung kwan ko, no? Style ko. Pero ngayon, sabi ko, even ganun, hindi ko na ginawa. Sabi ko, bahala na universe ko sakaling meron man darating sa akin yan. And true enough, dumating nga. Anong tawag doon? Ha? Pinalagay mo sa kalmalayan mo. Oo, nilagay ko sa kamalayan. Isip niya, tinitingin niya, inaasam-asam niya. Hindi siya humingi, tiningnan lang niya, ginusto niya. And here it comes. Tingnan mo ako, lagi kong dumadaan doon sa Shangri-La. Shangri-La. Kita mo, minsan nakasabay ko si Albert, nagdaan kami doon. Yun, may nakuha ako. Thank you, Albert, ulit. Si Albert na nagbili sa'yo. Increase and multiply. Delikado ka pala makita sa Shangri-La. Hindi na nga ako dadaan. Kamakita. Hindi, biro na. Anyway, naku, 2 minutes. Hindi ako pwedeng biruin ng gano'n. Ako din na lang. Wag mo akong bibiruin, tutuloy ko yun. Sige, bilhin natin yan. Okay, 1 minute ago. Ito, siguro, panghuli na natin na habulin natin for this program. Last thing that you can do, but I consider the best thing, is to tithing. Yeah. Alam nyo, ang tithing, hindi nyo alam kung gaano ka milagro ang buhay mo if you are able to tithe properly. Pag-iika po. You just practice it. Pero ako kasi meron akong yung pinaparte-parte ko lang. Yung minsan na let's say kailangan 100 pesos ang bibigay ko. 100 na lang, 50 na lang, ganun. Yung hindi ko ini-eksakto. Hanggang sa walang masyadong mangyayari sa buhay ko. Okay lang, parang okay lang. Hanggang sa sinubukan ko talagang eksakto. And yung 10% talaga. Pwede pa at saka rounded up to the next 100. Ganun. Yung gano'n, ha? Parang sobra konti na. Grabe. Talagang bumulusong talaga. Wow. Talaga. Biglang nagulat. Hindi mo malaman kung paano nangyari eh. Pero nag-increase na nag-increase eh. You can never outgive God. Yan, sabi nga.
Basta be vigilant, be generous, and give 10%. And kung may butal, iakyat mo na, iangat mo na sa susunod na zero. Exactly. Yan. Alright. Okay, Sakto, so guaranteed yun. at tayo ay nandyan na si Mr. Atienza, si Danny Atienza. Ano oras si Danny ngayon na? 6 o'clock ba? Okay, meron pa siyang isang oras. Oh. Anyway, so Albert, paalam 7 na pa lang. tayo. Tapos na tayo sa ating Very wonderful 2016 sa inyong lahat. Magandang kamalayan na 2016 po sa inyong lahat. Salamat at sinamahan nyo kami. Inulit lang namin yung mga ano ba yun? Clues or things to do to be more successful, abundant, to be happier, to be more abundant. This Prosperous. 2016. Paki-practice lang ho at kwentuhan nyo kami pag when it starts working. I will be happy to share it with everyone so they know that it works, di ba? So si Albert Padlan po to. Hanggang bukas po. Thank you. Alright. So, sa kalan po ng ating mga kasama rito, Joyce and Albert, ako po si Tato Malay na nagbibigay sa inyo ng mga mensaheng masasabi nating makabago or hindi siya ordinaryo, pero subukan ninyo. Yun lang naman inihilig namin bago nyo husgahan yung aming mga pinagsasabi rito na ayaw nyo o gusto nyo, gawin nyo, tignan nyo. Baka naman maganda nang mangyari. O, di magpapasalamat pa kayo sa amin, no? Anyway, so hanggang bukas, okay? So, to si Tato Malay. Happy New Year, Mother Tina Ledesma. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa programa Kamalayan. Hanggang bukas po muli kasama na natin dito si Tato Malay. Wala na siyang Tuesdays with Tato. Ayan, ako po si Joyce Molon. Magkarinigan po ulit tayo bukas.